Ano yung pamamahaw, secure na. Next na. So hello mga master, another night spear fishing na naman. Ito ating part 2 sa Kanibad. Bale pagkatapos natin maghapuan ay dive na agad. Ngayon, so may nakita ko isang sagay or uri ng trevally, isang longfin trevally. Kaya kaso lang napakalikot, hindi ko matamaan na sa itaas ako niya. Nandito, tignan nyo. Boom! Di man lang tinamaan. Dito may nakita tayong uri ng mga catfish o iito. Ito yung mga hito sa dagat. Hindi talaga ako kumukuha nito pag ganito kaliit. Kaso ang dami kong mga kasama, kaya kinuha ko na para may pamprito kami. So ito ang pinagkaaliwan ko habang nag-warm up pa lang. Mga hito, ang dami dito. Matago lang sa mga bato. At ito mga master, may nakita na naman ako isang hito. Ang dami pa rin nila. Tinira ko. Ayun, tinamaan kaso di nakatagos. Kaya reload na lang ulit, dive na lang ulit. Ayun, pagkatapos ko mag-reload, diretso dive na naman. Hinahanap ko sila. Ito yun, nasa baba. Kaya nag-dive na ako. At ito, boom! Buti at tinamaan na, headshot pa. Kaya nakuha natin. At ito ang next na nangyari guys. Sa pagmamadali ko, di ko pala na-reload yung pana. Kaya nung nakita ko yun, palpak, tignan nyo naman. Ayun, di naka-reload. At siyempre pagtira ko sa hito, tignan nyo nung nangyari. Nahulog lang yung shafting. At ayun, tinamaan sana kaso di nakatagos. At isa lang nasabi ko dito, sinur ko na talaga na naka-reload. At ayun, pinira ko na naman. Boom! Tinamaan na 3 na. Yan, okay na to pamprito. Sarap nito guys. At dito lumipat na kami sa mga batuhan na medyo malalim-lim na. Ayan, naghahanap ko rin ng mga butas na pwede pagtaguan. Ito may hito pa rin kaso sobrang liit na kaya di lang natin tinira. Naghanap na lang tayo ng ibang isda. Ang dami kong tinignan ng mga bato mga master kaso wala talaga kahit isa, walang mga laman yung mga butas. At ayun, tingnan nyo naman, walang kaisda-isda yung spot na to. At ito nga pala yung kasama ko, pinsan ko si Mark, yung naghahanap sa mga butas kaso wala rin siya makita. Ito, tinignan ko talaga lahat ng mga pwede pagtaguan ng mga isda kaso wala. Ang dami kasi nag-net dito, kaya pala wala mga isda nakakapasok kahit maliliit. Yung mga pata lang yung mga nasa bato. Diba wala na talaga. Dami nagtatrap, nag-net, at naglamba-lamba, tawag sabi nga. Dito mga master, nag-proceed ako sa mas malalim na part. Nagbabaka sakali kung baka mayroong mga laman na isda dito sa mga batong ito. Ayun, meron isang sulit na pula. Tinamaan kaso wala, alanganin yung tira. Hindi nakalabas yung sima ng ating pana. Tignan nyo
naman dito mga master. Ang daming pwede pagtaguan ng mga isda, kaso walang mga laman talaga. Kahit saang parte ng mga butas, wala. Ayun, may isang pata. Napakaliit pa. Ayan, tignan nyo. Walang kalaman-laman yung spot. Dito naproceed ako sa medyo mababaw. Hanap ulit sa mga butas. Dami pwede pagtaguan, no? Kaso wala. Ito, isang lionfish. Pinira ko na kasi malaki-laki naman, kaso natanggal. At binalakyan naman natin. Ito, pagbalik ko, nasa butas na siya. At yun. Ito talaga kagandahan ng 30 cm na pana, guys. Ang dali mo lang matatamaan yung isda kasi napakaliit. Hindi ka nahihirapan sa pagpasok sa butas. Dito may napansin tayo isang isda. Ito isang sulit, kaso hindi tinamaan. Ang layo ng tira. Dito tinignan ko yung napakalaking isang table corals. Pagtingin ko, zero pa rin. Wala talaga. Ito kasi dahilan pag araw-araw may nagne-net sa area, kaya wala masyadong isda. Kahit sa mga oras na to ay may nagne-net pa rin. Naglalatag na sila. Kaya yung mga malalaking isda at maliliit na isda di na makapasok dito. Kasi nilalagyan nila ng net. At ito, may nakita tayo isang pagi or blue spotted stingray. Ito yung uri ng pagi na pwede kainin, hindi yung manta ray, eagle ray at yung isang stingray na brown. Ito lang talaga yung pwede. At ang tawag nila dito ay isang kinunot na pagi. Ito yung napakasarap sa isang labog or paksiw na may gata. Sobrang sarap niyan. At dito mga master, may nakita tayo isang green sea turtle. Ang ganda niya tignan. Natutulog lang sa ilalim. At ito, pagkabalik ko ay lumabas siya. At ang ganda niya tignan. Tignan niyo, no? Parang lumilipad lang. Ang cute-cute pa. Ayun, mawakan ko. Medyo maamo naman siya. Dito mga master, paglingon ko sa kabila, may nakita ko isang uri ng unicorn fish. Tawag namin ito ay isang surahan. Yung tinamaan kaso hindi nakatagos. Ayan, umalis. Tingnan niya sa yung kasama ko na may isda, kaso pagkita ko nagre-reload pala siya. Hindi ko agad napansin, kaya ayan, nagre-reload na din ako. Dali-dali kong nireload yung spear gun ko. Ayun, pagkatapos nireload ko isang goma lang, bumaba na agad ako, baka makatatas pa. Kadikit ko siya sa bato. Ayun, boom, stone shot. Kaso ito na naman, binikit siya sa bato. Ayun, natanggal. Good size nito. Dito pumunta ako sa medyo malalim-lalim na part at naghahanap ng tsamba. Buti na lang may nakita ko isang uri ng
goatfish or timbungan. Ito, good size na. Tinabuto, tinamaan. Medyo malaki-laki na yan. Sarap rin pang sabaw. Pero di ko namalayan, nahigaan pala ako isang GT, uri ng lizard fish, isang giant tiki. Ito, buti nakuha ko. Napakalaki nito. Dito tinitignan ko yung pinsan ko, ako bang nasa ilalim pa siya. Ito talaga kagandahan pag may dive body ka, talagang secure na secure ka. At ayun, pag-agat nga ako na naman ang nag-dive, naghahanap ako ng mga mulmul o uwi ng parafish ka. So ayun, wala talaga, medyo malalim na to guys. Dito minsan kasi nasa maliit na butas naman sila, so may siksik. Ayun, wala talaga. Lalim mo, halos di na nakita yung may baba. Pagkatapos ito at nasa ano na lang, medyo mababaw muna. Ito, may nakita ko isa napakalaking alimango. Tawag namin dito ay isang kargador. At may karga-karga siya, isang uri ng anemone. Yun, nasa likod niya. Malaki pa naman ito, mga 1 kilo ata ito. Pagkatapos kong binidyohan yun, pinakawalan ko lang naman. Pwede yun makain kasi, pero hindi ako masasarapan dyan, medyo malangsa. Dito ay may nakita ko isang solid o isang red fusilier. Ito yun, inabangan ko agad siya sa ibang butas. Ito yun, buti lumabas. Sinure ko na talaga na matira to. At ayun, boom, hindi na nakawala. Ang dami ko natira dito kanina, kaso palaging nakakawala. Napakasarap nito sa sabaw, lalo na pag marami. At ayun, medyo matamis-tamis yung sabaw nito. Sarap nito kahit prito. Dito ako na sa itaas ay may napansin ako isang danggit. Ayun, tumira ko na agad. Paglingon ko sa kabila ay medyo may isang mas malaki na, kaya tinali-dali ko agad itong nilagay. At ayun, buti naabutan ko yung malaki. Ayan, boom, tinamaan. Kaso nga lang nakatakas at hindi ko inalis yung tingin ko sa kanya, at dali-dali ako nag-reload. Medyo malalim-lalim din to.
Pagkalagay ko sa shafting at nireload ko agad yung isang rubber, diretso na akong bumaba para mas secure na ang isda. Medyo nanghina na siya kasi na spine shot to eh. At eto, boom, stone shot. Ang sarap. At pagkatapos nito ay bumalik na agad ako. At dito sa mababaw nakita ko na naman yung mga sagay or longfin tribal, kaya ito tinira ko na agad. Masarap pa rin kahit medyo maliliit nga lang. Ang daming baitfish sa paligid kaya sumisibat sila. At ito, napakalikot pa, ang bilis. Hinabol ko talaga para di na makawala. At yun, boom, tinamaan na naman. Di ko na nakita yung isa, kaya ito, tapos na ako. Ito yung mga kuha namin. Yan, sa pagi, may ubod. Yung mga maliliit na muong or mga ibis ay kuha ng mga kasama namin sa gilid. Medyo marami-rami na din ito mga master, kaya sinabaw at pinirito namin. At yung iba ay pinabring home na namin sa mga kasama. Ayan. Ito ang naging timbang ng ating nakuhang mga isda. Total of 3.8 kilograms. Ayun, goods na goods na. Thank you guys.